Okay, good morning. So, ulitin ko lang to. Galing ko muna to. So, dito ako nakatitig ngayon sa H-bar kasi ito yung binabantayan ko. Kasi nag-pullback na ito parang ano oras to. Kaninang umaga, I guess. Hindi. Kahapon, alas 8 ng gabi. Yan, nag-pullback siya dyan kagabi. So, hindi ako nag-entry dyan kasi iniisip ko. Ang magiging choke kasi nito, kung malalim ang naging pullback, malalim din ang magiging choke nito. I think. Tapos, malapit lang siya sa mga liquidity na nasa baba. So, mas pinili kong hindi mag-entry kasi sa pullback kasi mas bet ko mag-entry. I-entryhan ko ang choke nito kasi let's say dito, let's say lang, nandyan yung choke, mas okay siya mag-entry din. Ang magiging SL ko, maybe dito sa pinakababang choke. Kasi ano to, invalidation to. Pag na-hit na yung price yan, invalidated na. So, trend reversal na ulit. Kaya, feeling ko mas perfect timing and choke. Not 100% sure, pero mas gusto ko choke para mataas-taas yung take off niya. Then, ang liquidity na kukunin kung sakali this one, yung iiwan niya dito. Running pa to eh. Then, itong dalawa na to. So, kung dito ako makakapag-entry, dito ang, sa dalawang na to, ang ano ko. So, medyo malalim-lalim siya yung sinasabi ko. Tapos ito depende pa rin to ha, kasi liquidity run to yan. Kung saan siya matatapos, diba na-take niya yung liquidity nito kagabi. Yan. Tapos yan liquidity run pa rin siya. Ibig sabihin na hindi pa tapos yung pullback niya. Halimbawa, diba nag-pullback siya. So nag-retracement, tapos continuous pa rin yung price niya pataas. So ang price, ang running nito is hindi pa tapos. So, magkakaroon lang to ng katapusan or matitigil yung run niya pag nagkaroon na siya dito ng mga sweep na sinasabi. Let's say na sweep, na-liquidate yung area na yon. Lagi ko naman itong ini-explain sa video ko. Diba na-liquidate? Pwede na umentry, pwedeng hindi. Pwedeng umentry dahil pwedeng dumiretso na. Ito, to mismo. Pagka-sweep, diretso na siya dyan. Pero may pagkakataon kasi na hindi. May pagkakataon na na-sweep nga, then bumabalik ulit siya doon. Yan, di ba? So, liquidated pa rin. Kumbaga, magre-reverse pa rin talaga yung price niyan. Pero ako kasi, alam mo, nag-sweep, then dito ako sa next candle pumapasok. Kung ma-sweep niya ulit yun. Yan. Diyan ako papasok. Kasi mas high probability sa akin yung candle confirmation. Ganyan ako mag-candle confirmation. Then, once na ma-liquidate, split seconds or na-liquidate yan, entry na. Yan, pag nakatutok ako dyan. Basta ma-liquidate, entry na ako for short. Saan ang ko? Example lang ha, example lang. Dito, pag na-liquidate yung pullback, kasi magiging choke ito. Kung sakaling mag-entry ako dun magiging choke to eh. Tapos, same pa rin, liquidity run, kung kailan matatapos, depende. Pwedeng kunin niya to, pwedeng hindi, pwedeng dito lang. Depende yan. Yun ang sinasabi kong liquidity run. Kasi hindi mo siya masasabi kung hanggang saan. Pwede nga kunin niya hanggang dito eh. Validated ka. Pwedeng ito lang. I think itong dalawang liquidity targetin. Or pwedeng yung maiiwan niya ditong liquidity. So, depende. Liquidity run nga eh. Hinintayin mo siya kung hanggang kailan siya tumakbo. Pag huminto na, paano ulit malalaman? Kapag hihinto na, same. Nagkakaroon ng mga order block. Tapos sweep. Candle confirmation entry. Ganun lang. Ganun lang. 'Di ba nag-choke na? So mataas ang probability, nag-choke na siya. Di halimbawa, kinuha niya lang yung liquidity diyan. Then nagkaroon na siya ng order block na valid. Valid siya pag nagkaroon ng candle confirmation. Then ang entry ko is for long na kasi choke na yan, reverse, ibig sabihin reversal. Yan. Sabihin kasi ng change of character kasi. Ibig sabihin kasi, change of character from downtrend to uptrend, yun ang ibig sabihin nun. Kaya pag nag-choke, mostly, ina-enteran ko talaga, hindi ako nagpapahuli dyan. Minsan nahuli ako pag tulog, pero pagka nag-choke talaga. Reversal kasi, ibig sabihin yan. Yung mga choke as reversal yan, reversal. Ibig sabihin yung price will reverse.
kung bumaba yung price, magre-reverse siya at angat ulit yung price. Lalo't nagkaroon nga ng order block or maraming order na naipon dito. So, mas malakas yung confluence niya na aakyat talaga yung price. Then, once na umaangat yung price, same pa rin, liquidity run ang titingnan. Para hindi, ang kagandahan kasi pag marunong kang tumingin ng liquidity run, ang kagandahan nito, malalaman mo kung kailan kayo hinto, ikaw mismo. Hindi ka sa signal or kung sa mga price na pinipredict nila, ikaw na mismo ang makakapaghinto ng trade mo. Let's say, nag-candle close lang siya dyan. Candle close, let's say dito. Then, nag-candle close ulit. Candle close ulit. Candle close ulit. Ibig sabihin yung liquidity run, naglaran pa rin yung price action niya. Then, dito nagkaroon ng sweep. Yan, sweep yan, di ba? Then, candle confirmation, out. Out ka na, take profit, ibig sabihin. Kasi ano na to, reverse na ulit. Yan. Kasi nagkaroon na ulit siya dyan ng valid order block sa area na yan. Once na na-liquidate yun, out ka na. Ganun. Kailangan bantayan mo yung trade mo kasi may pagkakataon. Kadalasan sa napapansin ko, once na niliquidate yan, medyo dumediretso ganun yung price. Kaya that once na mag-sweep, kahit hindi pa nga siya sweep, basta nagkaroon na ng ganyan, ito kasi for candle confirmation lang to, itong kandila na to. Pero dito pa lang sa sweep nito, pwede ka nang mag-out, pwedeng hindi, kasi may possibility na sweep siya dyan, pero gumanyan pa rin siya. Ano ibig sabihin yan? Price, the liquidity is running pa rin. So, diretso pa rin siya doon. Ganyan pa rin kasi ang count niyan. So, possible, pumunta pa yan dito sa langit. Okay, yan. So, kung kaya mga tingnan ng liquidity run, hindi ka basta-basta mag-out sa market. Masusulit mo yung ano niya. Yung pump niya. Ganun. Let's say, nagkaroon ulit dito, di ba, nagkaroon dito ng liquidation or nag-sweep siya dyan, pero nag-sweep din siya sa taas. Ang counting pa rin is bullish pa rin. So, let's say, ano siya dyan, nag-sweep siya dun sa taas, then nag-sweep siya dito, yan sa baba. Yan ang mga possible pabagsak na ulit yung market. So, out ka na dyan. Kasi, nagkaroon ulit ng next candle yan at sinwip niya yan or niliquidate niya yan, mabilis lang yan. Ang sunod na mga kandila niyan, magdadump ng ganun. So, dapat nakapag-out ka na. Once na nag-out ka dyan, pwede ka nga mag-entry for short ulit. Ganun siya. So, yun lang. Yung H-bar tsaka Solana. Yung Solana, ganun din yung scenario ng Solana. Tingnan natin yung Solana. Ganun din siya eh. Ayan o. Nag-pullback din siya dito din. Ayan, swerte ng mga nakasabay dyan. Parang yung estudyante ko nakasabay yata dito. O yung sa H-bar. Basta na-entryhan niya to kasi sa rules kasi ito pwedeng entryhan ng pullback. Kasi ang pullback is reverse din siya pero maliit lang. Mas maganda kasi ang reverse ng chok. Medyo malaki to. Kasi marami tong liquidity kukunin tong chok na to. Minsan dadaanan niya yan lahat. So sa pullback pwede kasi pullback yan eh. Means pullback kasi ano siya, buwelo, parang ganun siya. So yung estudyante ko nag-entry sa pullback, hindi ko lang alam kung H-bar or Solana yung in-entryhan niya. So nagpa-profit na siya. Pinakita niya sa akin. So congratulations. Tapos itong area kasi na to, ito medyo malayo siya sa next pullback niya. Kaya kung dito siya nag-entry, hindi ko alam kung saan sa H-bar dito. Goods yung entry niya kung dito. Yung sa H-bar kanina, sa chok talaga ako dito. Pero, dito, I guess, sa chok pa rin. Bababa naman na kasi yan. Ito, feeling ko kukunin to. Then, babagsak na. Yan. Tapos, babagsak siya. Pag kinuha niya yung pullback, that's the only time na mag-entry ako. Kasi reverse yan. Yung explanation sa H-bar is same lang naman siya. So, liquidity run. Ayan, kaya may sinasabi ako dito, entry point. Pero, may nakalagay din ako dito, after liquidity run finish. Kasi, yun nga, tulad ng sinabi ko, pwedeng kahit saan, lahat ng liquidity pwede niya kunin, pwedeng hindi. Pera lang sa chok, hindi niya yan kukunin, kasi chok na yan. Trend reversal na naman ulit, pagka ganun. Pwedeng kunin tong next pullback, valid yan. Itong una, pangalawang liquidity, pwedeng kunin, valid pa rin yan, kasi nasa loob pa rin siya ng liquidity run. Okay, so yun lang muna. Salamat sa mga manonood.